Sa gitna ng pagluluksa ng mga naulila ni Jakatia Pahwa, naginanakit sila sa ating gobyerno. Hindi raw agad na abiso sa kanila ang masamang balita. Ni hindi niya nakausap sa huling pagkakataon ng anak. Saksi si Joseph Morong. Hindi po kami nakapag-usap. Ano sanang gusto mong sabihin sa kanya kung sakali na nakausap mo siya kanina? Matagal ba siya wala sa inyo? Opo. Pero yung na that time nandun siya sa kulungan, nag-uusap naman kayo or hindi talaga? Opo. Minsan magtawag lang din po siya sa amin. Tapos, anong sinasabi niya sa inyo? Kamusta na po kami? Magpakabait daw kami. Ano mabuti? Ang mga pangaral ng inang si Jakatia Pahwa kanina hindi na muling maririnig ng kanyang 18 at 17 anyos ng mga anak. Kanina ay binitay si Pahwa sa Kuwait para sa kasong pagpatay sa 22 anyos na anak ng amo noong 2007. Ikinabigla nila yan lalo't walang naunang abiso sa ating Foreign Affairs Department. Bago kasi ang opisyal na anunsyo na kanila pang tinutukan. It is with deep sadness that we announce the execution today of Jakatia Pahwa, a Filipino OFW in Kuwait. We extend our sincere condolences and sympathies to the family of Ms. Pahwa. Nauna na silang tinawagan ni Pahwa kaninang umaga. Sabi niya sa akin, Kuya, magpapalam na ko sa inyo. Sabi ko, ano yung klaseng palam? Sabi niya, Kuya, 8 o'clock in the morning sa quiet time, ako i-detain na. So napaiyak na lang ako. Sabi ko, nasaan ka na ta? Kuya, nasa execution room na po ako. Yun na, wala na. Sabi ng DFA na may kinatawan sa Kuwait na mangyari ang pagbitay, kahapon ng hapon pa sila tinawagan ng Kuwait government kaugnay sa pagbitay. OFW Pahwa was given a cell phone by the prison authorities, so she was able to call her family. That happened simultaneously when the embassy was informed. Pero ang sinasabi ng DFA na sabay na tawag sa kanila ng Kuwaiti government at sabay na tawag ni Pahwa sa kanyang pamilya taliwas sa kwento ng kapatid ni Pahwa. Dapat 2 to 3 to 4 days, dapat informan kami. Ang masakit lang sa amin na pamilya, na mismo na doon sa kapatid ko na siyang tumawag sa amin na bibitayin na siya ngayong araw na to. Naungkat yan sa sinabi kanina. Give us an assurance that a working policy is in place, because it's kind of absurd to hear that the family of Ms. Pahwa just learned about it. In UMWA, we actually have a desk in charge of death penalty cases, and they're the ones coordinating with the next of kin. Pero higit sa isyong yan ang maling akala dahil sa maganda raw na balita sa kanila ng abogado noong nakaraang taon. Ang pangako ng abogado niya, yung mismong kamag-anak ng president ng Kuwait, si Al-Saba, si Attorney Pausia Al-Saba, by next year, sabi niya sa akin, madala mo na yung kapatid mo, year 2017. So nabigla kami kanina. Iba palang kabaliktaran. Tumakbo ang kaso ni Pahwa sa ilalim ng 3 administrasyon. 2008 pa, nasintensyahan si Pahwa, habang 2010 naman, pinagtibay ng Kuwaiti Supreme Court ang parusa. Hindi pinaniwalaan ng korte ang paliwanag ni Pahwa na ang ina ang pumatay sa biktima matapos mahuling nakikipagtalik. Ayon sa DFA, ginawa daw naman nila ang lahat ng kanilang magagawa para maisalba ang buhay ni Pahwa. Yun nga lamang, nagmatigas daw ang pamilya ng biktima ni Pahwa na huwag itong bigyan ng tanazul o letter of forgiveness. That was the key, no? Maybe with the tanazul, the death sentence would have been commuted to life imprisonment or term imprisonment. Sinigundahan ng palasyo ang pahayag na ginawa ng gobyerno ang lahat kasabay ng pagpaparating ng pakikiramay at pangakong tulong na hindi pa malinaw kung ano. Kabilang sa hiling ng pamilya ni Pahwa ay full government scholarship para sa 2 anak. Hindi na iuwi ang labi ng ina dahil kailangang agad ilibing sa Kuwait alinsunod sa patakaran ng relihiyon niyang Islam. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.